Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Nasapit namin muli ang banal na pagsamba. Salamat po, Ama, kamila ng aming abang kalagayan. Patuloy mong ibinibigay ang pagkakataon para namin may sa katuparan. Napakahalagang tungkulin namin na ikaw ay aming sambahin habang kami ay napupunta. Salamat po. Hindi mo kami pinababayaan. Kabila po ng maraming kapahamakan sa mundong ito. Ligtas kaming nakatatawid araw-araw.
Sapit namin ang sandaling ito. Taglay buang namin ang buhay at lakas. Ibig sa lahat, taglay pa rin namin ang pananampalataya, ang matatag na pag-asa sa kabila ng maraming mga pagsubok. Patuloy po na naghahangad ang iyong mga anak. Ang ganito naming mga pagsamba, naway masumpungan ng iyong mga dito. Pakindapatin mo kaming lahat. Patawarin mo na kami, Ama, sa aming mga sala. Ingapin mo kaming magkakapatid. Kahabagan mo po na ang pagsamba namin magdulot sa iyo ng ibayong kalwalhatian. Panginoong Hesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Nalayan mo kami araw-araw. Huwag mo kaming bibitiw. Kahabagan mo po na sa pagsampag ito, muli namin tanggapin ang pagpapalang espiritual na kailangan namin. Tulungan mo kami, Panginoong Hesus. Muli namin tanggapin ang kaaliwan sa maraming talumpayan ng buhay sa daigdig. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami binibigo sa buhay namin araw-araw, lalong-lalo na ganito namin mga pagsamba. Ikaw ang laging nadarama ng iyong mga itin. Tinutupad mo ang pangako mo sa amin. Purihin ka, Panginoon. Sinasamba ka ng aming kaluluwa. Ama, muli kami tatanggap ng iyong mga salita, sasariwain sa amin ang mga leksyong itinuro ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Habagan mo po na muli namin tanggapin ito. Kalaki pang pananampalataya. Higit sa lahat, makita mo pagkaroon ng bisa sa buhay namin. Nakasakatuparan namin araw-araw ang lahat ng iyong mga tao. Malagi kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusubo mo sa mga huling araw. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Mahal na habang nagsisika po tayo na makapapadagi sa ating kaugnayan sa Diyos sa Panginoong Hesus. Ay patuloy naman natin sinasagot na maraming mga pagsubok sa buhay. Matatag natin binabaka ang mahigpit na pag-uusisa. Salamat na lamang po sa tulong at awa niyo. Hanggang ngayon, matatag tayong nagpapatuloy sa paninitigan sa pagsunod sa kanyang mga tausa. At saka po nating sinisikap patuloy na gawin ang inaasahan po niya sa atin bilang mga lingkod sa mga hulihan. Magiging makabuluhan po kaya ang ating mga pagsisikap at pagpipis na ginagawa. Alam-alang sa ating paglilingkod sa Diyos. Bakit po punong-puno tayo ng pag-asa at kagalakan sa kabila ng mga pagdurusa sa buhay na ito? Ano po ba ang ating pag-asa? At anong katiyakan ito'y ating matatap? Sa Roma 5:2, ang sabi ng Biblia, tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo ay makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Sino mang nagtataglay ng ganitong pag-asa, mga kapatid, natural, masayang mag-is at hindi manghihina. Sino ang mga taong ito na may pag-asa na makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos? Kasama ba tayo yan? Sa Roma 5:8-9, ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng kanyang dugo ng Kristo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa poon ng Diyos. Sino ang mga napawalang sala ng dugo ni Kristo?
Sino po bang tinubos o binili ng dugo ni Kristo? Sa Gawa 20:28, alam na alam natin yan. Sa salin ni Ginoong Labsa, ang Iglesia ni Kristo. So makatwid, ang Iglesia ni Kristo ang tiyak na makakabahag sa kalwalhatian. Kasama tayo yan, kapatid. Magaman ang ating kalagayan ngayon ay kayo. Sabi nga nila, kawawa raw tayo. Pero yun ang kanilang palagay. Pero sa panig natin, tayo na naninindigan sa pagsunod sa Diyos. Naninindigang matatag sa mga aral na itinuro ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Iglesia ni Kristo tayo. Kaya makakabahagi tayo sa kalwalhatian. Anong uring buhay ang naghihintay sa atin? Kapag sumaatin ng kalwalhatian inaasahan sa unang Korinto, sabi ng Biblia, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kaya malwalhating katawan malwalhating buhay. Yun ang sinasabi kanina. Makakabahagi tayo sa kanyang kalwalhatian. Sa kalwalhatian ni Kristo. Kapagkat si Kristo ay nasa langit, nasa kanan ng Ama, malwalhati ang kanyang katawan. Matutupad din ito sa atin. So makatwid, makakalaya ang tao sa pagdurusa sa buhay na ito sa pamamagitan ng kalwalhati ang ipinangako ng Diyos. Ano lamang ang kailangan? Makabilang siya sa mga taong tiyak na magtatamo ng kalwalhatian. Sino sila? Ang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo. Bakit tunay na Iglesia ni Kristo? Sapagkat merong hindi mga tunay na Iglesia ni Kristo Mga Iglesia ni Kristo lang na nagpapanggap lang. Sa pangalan lang ang kanilang pagka-Iglesia ni Kristo. Nakatalanga sila sa Iglesia ni Kristo. Subalit namumuhay sa kasamaan at katiwalian. Naging patakaran ng kanilang buhay ang pagsisinungaling at panlilinlang. Huwag tayong mahawa, mga kapatid. Kaya nga tayo nanindigan sa katwiran. Di ba, mga kapatid? Huwag sana tayong matulad sa mga naging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Nabubuhay sa kasama. Kailangan mahanay tayo sa mga tunay na Iglesia ni Kristo. Mga tunay na mga lingkod ng Diyos. Paano? Paano makikilala ang mga tunay na mga lingkod ng Diyos? Sino ang isang mabuting huwara na tunay na lingkod ng Diyos? Si Job. Kaya, kung merong dapat natularan tayo, ay ang lingkod ng Diyos na si Job. Bakit? Kung pag-uusapan ay tungkol sa pagsubok, meron pa kayang bibigat pa sa pagsubok na dinaanan ni Job? Mawalan lang ng isang anak, ang isang magulang, napakasakit at napakatinding kalungkutan ang tiyak na madarama, di ba? Pero si Job, 10 anak niya, sabay-sabay na nangamatay, di ba? Alam na po natin yan Ginamang yan. Siya po ang pinakamayamang tao sa tinatawag sa panahon nila noon na buong silangan. Subalit lahat ng mga tinatangkilik o mga ari-arian niya ay nangawala sa isang iglap. Sipin nyo yun. Bumagsak. Zero. Pero sa kabila po ng naranasan niyang napakabigat na pagsubok, paano po pinatunayan ni Job ang kanyang pananampalataya at katapatan sa Diyos? Sabi ng Biblia, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon rin ang babaw. Rihin ang Panginoon. Tayo man, mga kapatid, ay nagdaranas ng mga pagsubok tayo. Di ba, mga kapatid?
Hindi man po kasing bigat ng dinanas noon ni Job, subalit mabibigat din na masasabi sapagkat hindi natin sukat akalaing mangyayari ang malaking kasamaan at katiwalian sa loob mismo ng bayan ng Diyos. Tinitiis natin ang mga kaapian at panggigipit sa atin. Dahil ba sa mapapait na nararanasan natin at mga pagdurusa, ay uurong na tayo at manghihina. Titigil na ba tayo sa paglilingkod sa Diyos? Hindi. Sa halip, lalo nating dapat napatunayan sa Diyos ang ating katapatan sa Kanya. Sa panahong ito, yayamang siya lamang ang luna sa ating buhay. Huwag tayong bibitiw. Paano pa pinatunayan ni Job ang kanyang katapatan sa Diyos? Paano niya pinahalagaan ang mga salita ng Diyos? Sa Job 23:12, ang sabi ni Job, ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang. Paano kung mayroong mga kaway ng kasamaan, mga tukso na humihila sa kanya para lumiko mula sa tamang landas? Ang sabi, ang kanyang daan ay aking iningatan at hindi ako lumiko. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi, kaya straight lang siya. Kahit may kaway, kahit may tukso, hindi siya lumiko. Bakit niya nagawa yun? Sabi niya, aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit ay sa aking kailangang pagkain. Napakataas ng pagpapahalaga ni Job sa mga aral. Priority sa kanya ang pagsunod sa mga aral ng higit pa sa literal na pagkain. Sana magawa natin ang ginawa nito. Manatili nawa ang ating matatag na pananampalataya at katapatan sa Diyos kahit napakabigat ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan ngayon. At kahit pa lumaba pa ng lalo pa mga kaligaligan at bubigat pa ng gusto ang mga pagsubok at pag-uusig, manatili tayong sumusunod sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Ganito sana natin mapatunayan sa harap ng Diyos ang ating pagiging tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ano po ang pananalig ng mga tao ng Diyos, ano man ang mga kaligaligan at suliranin sa mundong ito? Sabi ng lingkod ng Diyos na si David sa awit, ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakot? Siya ang nagtatanggol sa akin. Kaya wala akong dapat katakutan. Makaraming mga bagay sa mundong ito na nangyayari, di ba? Na nakakatakot, nakasisinda. Yung mga kalamidad na malalakas, hindi pangkaraniwan. Mga dating hindi naman nangyayari. Pero ngayon ay nangyayari. Mga lungsod na dating hindi naman tinatamaan ng mga kalamidad. Pero ngayon, baha, bagyo, karami. Pero ang lingkod ng Diyos, ang tunay na lingkod ng Diyos, ang pananalig niya, ang Panginoong Diyos ang kanyang kaligtasan. Kapag dumating na bigla ang mabigat na suliranin o mga kaligaligan, anong hinahanap ng mga tao ng Diyos? Hinahanap nila ang pagsamba. Hinahanap nila ang Diyos sa pagsamba. Katulad ni David, ang sabi niya, isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay. Upang mamasta ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang. Mga kapatid, napakalubha na po ng mga nangyayari sa mundo. Napakabigat na ng paglalakbay. Sa Diyos tayo lagi mga dong. Hanapin natin lagi ang Diyos sa pagsamba. Sa piling niya, ayapa ang buhay natin habang naglalakbay tayo sa daigdig. Higit sa lahat, matagumpay nating mararating ang bayang banal.
ang kalwalhatiang ipinangako siya. Ano pangako ng Diyos sa ating mga nakakaalam at bukong giting na sumusunod sa kanyang mga kautusan sa Isaiah 51. Sa isang sabi ng Diyos, tingnan ninyo ang langit at ang mundo. Mawawala ang langit na parang uso. Masisira ang mundo na parang damit. At mamamatay ang mga mamamayan nito na parang mga kulisa. Pero ang kaligtasan na aking ibibigay ay mananatili magpakailan. Napansin po ba ninyong pahayag ng Biblia? Pangakong kaligtasan na ibibigay ng Diyos sa atin ay mas matibay pa sa langit at lupa. Kanino ipinatutungkulan Diyos ang kanyang pangakong kaligtasan? Ang sabi ng Biblia, makinig kayo sa akin. Kayong mga nakakaalam kung ano ang tama. Ang magandang balita, kayong lingkod ko na tagapag-ingat ng aking kautusan. Sino ba yan? Sino bang tinutukoy ng mga nakakaalam ng tama? Tagapag-ingat ng mga kautusan ng Diyos. Hindi ba't ang Iglesia ni Cristo na bayan ng Diyos ngayon? Pero sinong Iglesia ni Cristo? Sabi, at sumusunod sa aking kautusan. Sa makatwid, hindi Iglesia ni Cristo lang sa pangalan ng pinakakuan ng Diyos ng kaligtasan. Lalong hindi ang Iglesia ni Cristo na nabubuhay sa katiwalian at kasamaan. Sino po ang pinangakuan ng Diyos ng kaligtasan? Sa panahon ito na tinatawag ng mga wakas ng lupa, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na tapat na sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Sila ang mga kapatid na hindi lamang alam ang tama, kundi isinasakatuparan. Iba kasi yung, oo, Iglesia ni Cristo nga siya, alam niya yung tama, pero hindi niya isinasakatuparan. Ang ginagawa niya ay yung mali. Yung ipinagagawa sa kanya, alam niya hindi tama, hindi mabuti, hindi masama. Yung ipinatatanggap sa kanya ay kasinungalingan, alam niya, pero tinatanggap niya. Hindi tunay na Iglesia ni Cristo. Ang tunay na Iglesia ni Cristo, ang ginagawa nila ay ang tama at mabuti, hindi ang mali, hindi ang masama. Ito po ang hinahanap ng Diyos sa atin, na pinangakuan niya ng kaligtasan. Maging tapat sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ano natin ito patutunayan sa Diyos? Ano ayaw ng Diyos na makita sa atin, ang sabi ng Biblia, huwag kayong matatakot sa mga panghihiya at pangungutya ng mga tao sa inyo. Huwag kayong matakot. Ano lamang ang ibig sabihin? Huwag tayong matatakot sa pag-uusig na ating nasasagupa ang hanggang ngayon sa ating paninindigan sa pagsunod sa mga kautusan. Ganun talaga. Ang nagnanais na maglingkod sa Diyos, mabuhay ng tunay na Kristiyano, tunay na Iglesia ni Cristo. Maraming pag-uusig, maraming pangutya, maraming mga panghamak, maraming pang-aapi at panggigipit na ating mararanasan. Pero huwag kanya tayong matakot. Tayong uuro. Hindi ganun sa panig ng Diyos. Mabuhay tayo ng buhay Kristiyano. Buhay na tulad ng isang tunay na Iglesia ni Cristo. Sumusunod sa Kanya. Ano man ang kalagayan sa buhay. Hindi natin ito magagawa sa ating mga sarili. Mga tao rin tayo, marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakamali. Minsan nahuhulog din tayo. Pero ang puso natin, alam ng Diyos, sa kaibuturan ng ating mga puso, nagsisikap tayo na siya ang lagi natin sundin at bigyan ng kasiyahan. Ay ang tunay na Iglesia ni Cristo. Nagkakamali man, agad na bumabalik po. Babagong buhay. Itinutuwid niya ang kanyang kapatid. Iglesia ni Cristo, ang pangunahin sa buhay niya, bigyan ng kasiyahan, kaluhuran ng Diyos. Hindi na tayo pababayaan. Nakikita niya mula sa langit na kanyang tahanan
anong kalagayan natin, kung ano ang ating mga pinagdaraanan sa buhay. Nakikita niya kung tayo nakikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Alam niya ang ating pagtitiis. Natatanaw niya ating mga kaapihan. Narito tayo sa pagsamba. Halina kayo mga kapatid. Maganlong tayo sa Kanya. Kanina pa narito ang Diyos. Naghihintay siya sa ating mga pananalig. Kahabagan nawa niya tayo. Hindi na tayong basbasa. Kayo mga Ama namin Diyos. Salamat po ng marami sa iyo. Sa ganito naming mga pagsamba, pinatatatag mo ang aming pananampalataya. Pinasisigla mo ang aming pagkataong loob. Sa kabila po ng maraming kalumbayan, sa kabila ng maraming kapaitan, nababatid mo lahat ng ito. Salamat, mayroon kaming ganitong pagsamba na dito'y binabasbasan mo kami. Pinagpapala mo ang aming mga abang kaluluwa. Halika pa, Ama, sa piling namin. Huwag mo kaming bibitiwan. Dalawin mo kami sa aming mga tahanan. Basbasan mo ang mga magulang. Pagpalain mo po ang mga kabataan. Tatak mo sa puso namin ang katapatan sa iyo. Ano man ang maranasan pa namin. Ano man ang bigat pa ng mga pagsubok na aming masagupa. Huwag kaming bibitiw. Huwag kaming susuko. Manghawak kami sa iyong mga pangako na hindi mo kami pababayaan. Mangunyapit kami sa iyo. Manghawak kami sa pangako mo sa amin. Tulungan mo po kami. Maisadsad namin hanggang wakas ang aming mga paglilingkod sa iyo. Panginoong Hesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Alalayan mo kami araw-araw. Pag nakikita mo kaming nadadapa, ibangon mo po kami. Tulungan mo lagi kami na masumpungan namin ang kaaliwan sa panahon ng mga kalungkutan. Matamo namin lagi ang kalakasan sa panahon ng panghihina. Maawa ka, Panginoong Hesus. Tanglawan mo lagi ang aming mga puso. Pagka maraming mga alalahanin sa buhay, iudyok mo sa amin ang mga bagay na dapat naming gawin. Makapanatili kaming matatag na Iglesia ni Cristo. Manatiling sumusunod sa iyong mga aral. Ama, huwag mong pababayaan ang mga kapatid naming patuloy na inuusig at pinigipit. Saan man sila naroroon, huwag mong pababayaan, lalo na ang naiwang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Tulungan mo po sila na laging masumpungan ng iyong mga biyaya, makatawid ng payapa araw-araw. Ang mga nasa bilangguan, maawa ka po, tulungan mo po. Dumating ng araw ng kanilang paglaya. Kung nagkakasakit, lalo ng kapatid na Teddy, pagagalingin mo po. Ibigay mo pa ang buhay at lakas. Tulungan kaming lahat, manatiling nagkakaisa. Ano man ang dumating pa sa mundong ito, mananatili po kami sa panig po, Ama. Lubos naming sinasampalataya ng darating ang araw ng kaligtasan. Sumasampalataya kaming lubos. Kasama kami sa mga naghihintay ng kaligtasan na magiging mapalad pagdating ng iyong bugtong na anak. Nananalig kaming lubos, Ama. Binasbasan mo kaming magkakapatid. Pinagpala mo kaming lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Natatapos na po tayo mga kapatid. Gandang araw po at magandang